programa o kaayuhan nga imong maangkon. CBS sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. CBS sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa CBS sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kaayuhan nga imong maangkon. CBS sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. CBS sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinigugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tulumanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa ug serbisyo pinagi sa atong provincial government. Kang Gobernador Gerard Espina. Kumusta ka mo? Labi na ang 8 ka mga lungsod nga nasakupan sa atong island, paradise sa Biliran. Today, mga bisita nato ang mga kapulisan sa probinsya sa Biliran in the person of Lieutenant Edwin Simbahon, Chief of Police Almeria, si Police Captain si Duro Ansero, permanente nato na giging bisita din sa atong tulumanon, ang Chief of Police of Biliran,
si PEMS Ederlina Docena, Mespo Kawayan, ug si Police Sergeant Shirley Butlig, ang FSGA God, PNCO, BPO. Okay. Unahon nato kang to my left, kang Police Lieutenant Edwin Simbahon. Hello sir, good morning. Hello sir, good morning. Good morning po sa tanang tigpamatin ining programa sir. Now, we are expected today nga magre-report ka mo og mga criminality, mga naitabo diya sa inyong respective area of responsibility. Okay, what is next? Who is next? Maayong buntag sa tanan, ako si Police Executive Master Sergeant Ederlina Docena, mispo sa Kawayan Police Station. Next? Mayong buntag sa atong tanan, labi na sa mga lumulupyo sa tibuok sa isla sa Biliran. Ako si Police Master Sergeant Shirley Butlig, AFG God PNCO sa ato ang Biliran PPO. Ang among ipakuan lang naatay ang among kabuwanan sa Pikaduman. And our friend si Captain Adsero Isiduro. Mayang buntag Sir Aldrin. Mayang buntag usab sa mga naminaw sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Dionisio DC Apas Jr. Niya kami karon aron pagsibya or pagpasabot sa mga nanghitabo sa among area nga nasakupan sa akong party sa Biliran, munisipyo sa Biliran. Nga din adunay mga insidente nga nahitabo nga wala nato mapugi. Okay, diretsyon na lang nato pagpangutanan nimo last week na tabo ang usang krimen may patay nga naitabo. Usang barangay captain pa naman barangay captain. Tell us what is the anong nangyari? Yes, Sir Aldrin, sa nahitabo katong maong pamuno sa Sitio Rawis, Barangay Hulita, Biliran. Nga din ang biktima ang punong barangay nga si Roberto Bobby Yapan. So ang kining suspitsado nailhan og gitudlo nga usa ka Gini Sumayan Balsi. So taga dito kini sa Sitio Tundo sa mao gihapong barangay Hulita. So pagkatapos sa insidente, diretso kini siya layas. Nagsakay o kining pambot. Before sa insidente, before na may tabo nga linmayas ang kay tabo gud pagpangutan ninyo ang nadakop panahon. Unsa ko hinungdan nga gibuno niya ang kapitan? So ang base sa among investigasyon, ang gani gi-interview man gani ni Sir Marlon Micaral. Doon na siya alegasyon nga kuno siya itawag kuno siya ni Kapitan. Niya hubog daw si Kapitan. Which is iyan ang alegasyon. Iya lang kawan. Pagdipinsa sa kaugalingon siguro. Gani kung siya sa amo lang nga pagkapulis kung mitahan dahil siya netong higayon na siguro katuhuan pa. Pero sa bagay ka na nga sitwasyon adto naman na sa korte. Okay. Murag dili na subjudice Yes. Okay, ang kuan na lang ang hitabo. Di ninyo dadakpe. Kuan na siya Sir Aldrin. Hapit 24 oras among kuan kay may tabo na siya mga pasado alas 5 sa hapon. Unya diretso na siya layas. Nagpambut. So dugay pa man kay Di lumagi. sa kuan kini ngari sa iyang alegasyon ngari sa barangay Sitio Sandayong Kulasi. Kulasi. I doubt kung nagistorya siya na tinuod kay didto pud mi.
dito mo mi without his knowledge dito pud mi. And then sa akong nasuta sa among kuan sa akong kining pag-PI sa iya, medyo Baka dudable. dudable gyud nga dito siya midong. So, dito si midong may na lang kaya adunay mga concern nga citizen nga mitabang sa ato ka. Mao nang ato gyud natungtong. Katong higayon na inoon bisan o kuwang o kooperasyon sa mga mulupyo. Uban mulupyo sa Ulita pero kadaghanan sa barangay Ulita kadaghanan mitabang gayon sa among pag sa manhunt nga Why resistance? Why resistance? Why resistance? Why resistance kay gani doon na may kuan doon na may kining pagpaabot nga mo surrender daw. Mo surrender. So mo na nga nasundan man siya siguro sa iya pagsabot wala na siya lain nga kuanan. Kantuan. Wala na siya lain nga masikop gyud siya. Siguro daghan lang ang nagkuha na siguro siya ang una-una kining samok na siguro siya ang una-una nakadesisyon gyud siya nga mutahan na lang mo na nga dito natong higayon na wa gyud siya resistance nga Di ba nasiring ka mo dito na palo? Dito na palo. Ano ninyo nga pagtuntun niyo nga di nga hindi niya palo? may adaman nagtitip. May da nagtitip nga adto hini nga lugar. Adto hini nga lugar. Amo nga umabot gud nga dito naton tracker team. Kay hadto nga higayon Sir Aldrin after the incident, right after the incident, gin contact ko dayon nan composite gud adto kami nga nag-operate kay nagpupure ako magkuan kay iton pagmanhunt gud diri kay magkakalugaringon kala. So kinanglan gud hin concerted effort han mga pwersa ng kapulisan. So dida mismo nagkuan ako, nagtawag ako ha mobile force, nagpabulig ako ha kuan inin ibang nga estasyon, nagpabulig ako pagpakandak in checkpoints para kung sakali mag-agiha hadalan makuang gud diya masita. And then kuan inin an aton regional intelligence unit nagpabulig ako, an aton provincial intelligence unit damo kami Sir Aldrin salit damo an napid kay haros nga tanan nga kuan infonet intelligence net puros man napid nga adite na didi niyan waray hadto mga kuan waray hadto mga inin posible niya nga kakatuan nga waray namon katua nga tanan nga info nga nasulod amon gin papakato true connection. Dire na namon kailangan nga personally so kada akong si Pulis sa Biliran dire ko na kailangan nga personally pag abot ito nga ito nga information personally nga ako pa makato kay time consuming. Time consuming nga posible by that time the kuan when the information received posible nga on the way na lang siya fleeing. So immediately pag may na-receive nga info someone will definitely go there nga aadto the nearest policeman ito nga area gingko contact gud kay kuan man saring ko pa kanina concerted effort gud ya. I'm not taking the credit because that kuan supposedly arrest diri kay akulaan kuan damo an collective yes damo an kuan nagburuglig. So that is what happened and then after hiya nga kuan amon na kuha ada na hiya na haton kustodiya gin pailan What was the charge? Yes. Anong charge? Gin nagkuha na kita kuan inin criminal complaint for murder. So ada yan na hiya anaan kuan, ada yan na complaint, ada yan na piskalya. Nga din hiya nag-avail atihan iya kuan han iya right for preliminary investigation. That is why waray pa ito na makuan an kuan, waray pa mahimuihin information para mapasaka gud ngadto formal hag korte. Waray pa mahimuihin information na aton piskal kay naguhulat pahan iya baton kay papabatonon man ito niya formal. So may da baga 15 dias nga 10 dias ang ginatagayan din baga may da information nga ako na kuan nga
nagkuan niya, nag-request for extension for 5 days. So, siguro mga 15 days, ada na itiya mariresolve, amo pa iton pagkuan na. What was the name of the barangay captain? Roberto Babi Yapan. Gilubong na? Punong barangay. Yan na ang adlaw. Yan na, yan na pala. Kay kanina, mga alas 10, maniya dito, ang kuan, ang mas, didiha kuan, inin Pares, didiha Biliran, alas 10 ang mas. So, while pagkanhi ako, nakato nagkukuan lot, nagmamas dito ako, ang simbahan na Biliran. So, congratulations sa Biliran PNP and inyong panay mo concerted effort ini is collective. Congratulations. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, ang policeman Butlig, sa may ato karon na unsay atong impormasyon nga ihatag kanato. Ang information lang regarding lang sa amo ang giyasaulog karon nga Police Community Relation Month. Dili lang ang kapulisan nagtrabaho sa regarding apprehension, naasa ta ang ginabuhat karon sa PCR regarding sad sa prevention. Ang atong ginabuhat, namoy makitaan nga ang mga kapulisan nagpidal, nagbisiklita. Pidal, Nagbisiklita sila. Ang among gitawag ana nga aktibidades, pidal kontra droga. Nahitabo na katong Huwebes last week. Ang ato ang recipient ang Barangay Katmon. Ang ginabuhat sa pulis, naigipanghatag nga ginagmay para sa mga kabataan o sa mga residente. Muna ang ginabuhat para ma-reach sa atong kapulisan ang mga residente para naatay maayong relasyon sa ilaha. Mura na akong ikakuan sa atong tigpaminaw karon, labi na karong orasa, nga ang tanan gibuhat sa pulis, dili lang regarding sa pagpanakop, naasad tay prevention para makita sa kabataan nga dili na sila mangadto sa mga illegal nga ginabuhat nila. Mura to, sir, ang akong ikakuan kay murag limitado ang atong oras, naanasad ang atong PEM sa Kawayan. Okay. Yeah, si Dusena. Oo. Sa Kawayan Police Station naman, tungod kay ting bakasyon karon sa atong mga estudyante, walay klase, natay kuan magud karon mga ligo-ligo sa dagat or sa pool. Natay mga tourist police nakabantay dito sa kanang mga tourist spot, mga tourist destination. Natay bantay dito. Tapos ingon man dito sa atong port area o sa atong mga terminal. Padayon gihapon ang kanang checkpoint. Kaduha ka beses sa usa ka adlaw, depende sa schedule nga gihatag sa taga province. Ingon man ang pagpatrolya kada adlaw o gabi para ma-prevensyonan ang mga kriminalidad nga may tabo din sa. Minus ang krimen sa kuan sa Kawayan. Yes, sir. Congratulations, maayo na nga balita. Kaya na pupoy-poy na pupugnan ng mga kriminalidad ng mga pangitabo. Yes, sir. Mo pod ang gusto sa bago karon nga mayor nga makit-an gud ang pulis sa kadalanan sa dito sa gawas. Nindot ba nang basta na ang pulis sa mga kadalanan kanang ang mga tao, if there is the policeman, kumpiyansa sila. Kampante sila. Okay. Maura kadto, sir. Thank you. Si Simbahon, may dapat to, di ba may balita? Di ba? Okay. And shooting, sige. Is it your concern? Yes, sir. Okay. So last July 9, Saturday ng adlaw, sir. So there was a shooting incident transpire at Barangay Sampaw, Almeria, Biliran, victimizing Mark Sabornido from Barangay Pili, Almeria, Biliran. Oo. So, initial investigation naman, sir, kini nga tao
Nag-inom siya, din after sa ilang pag-inom, miadto ni siya sampaw sa Erika. Din didto gipusil siya, samtang siya gipusil, wala joy naka-witness or nakakita kay bisa among initial investigation ang gigamit nga pusil naka-silencer. So ang nearby residents dito sa crime scene, wa nila ma-recognize nga adto day nga nabati nila mura lang og backfire sa motor, pusil na dayto. So pagkabati nila ila lang disregard to nga buto nga sounds kay dili man sound sa buto sa pusil. So mga pila pa ka minutes usa sila migawas kay kung pusil to ilang na detect, so automatic maningnano sila. So wala dili man pusil ang ilang nabati, ang ilang pagunahon na backfire lang sa motor. So pila pa ka minutes mao gyud nga naglisod mag-imbestigar karon, actually sa tinuod lang kay tungod nga wa goy witness nga nakakita adto nga insidente. Tungod adto nga wa nila ma-recognize ang buto. Even bisag duol og balay, wala may tao sa gawas, wa man nila ma-recognize ang ato nga sounds nga buto na day sa pusil. Pero dito sa crime scene, may mga bala, may biling ng bala. Actually sir, ang atong suko team naka-recover og 6 empty shells sa alleged caliber 45 sir. But no record. As of now sir, kana kato siyang empty shell nga ni-recover under cross-matching pa sa atong crime laboratory sir. Wala pa may nadawat nga result regarding ana nga sa laboratory test sa So, we are facing a wall. Yes sir, as of now sir, na may person of interest. We are developing the information, circumstantial information to identify the suspect sir. Lisod kay murag dito man lang nakita ko picture sa Facebook, dihala siya nakatihaya. Oh sir, actually bisan present sa CCTV dito sa area sir, wa may makuha sir. Even sa mga possible exit o entrance point sa playing suspect, wala goy may CCTV man sir nga dili guba, dili po nakapokus dito sa kalsada. Kay kato nga mga CCTV mong nakuha sa mga residential CCTV raman, wala man gud sa kanang sa municipality or sa barangay nga nakapokus siya sa mga karsada. Unsa man gud baga pag-theorize niyo to nga hitabo? Karon sir, ang among gisundan nga lead based sa background sa Politics or what? personal grudges sir. Among gisundan nga lead based mi sa background sa suspect sa victim. Then sa iyang mga kaubanan or mga grupo sa victim, sa biktima. Muna among gisundan karon nga lead niya nag-develop ni og mga information nga maka-create bisag naman lang circumstantial niya na i-support nga mga other testimony. So namin sa anak karon nga stage sir. So wag gihapon ha. Pero possibly sir, mga near future sir, makapile may na sir. Pastilan ton crime karon na kada municipality may dagud may natatabok nga dito ay biliran, maayo na lang dito biliran na sulbar gyapon, ipinagi mga kanang concerted effort diri sa kan simbahon nga Almeria, wa paghihapon na dugay-dugay na gyapon na mga kasimana na. Mga simana na. July 9 sa mga 5 days sir. 5 days. Mga ingon na. Punta dili what is behind this politics here is not dili gud unta nga politika mo ininundan. Bisa mong sir, layo ra kayo sa political version. Kuan ni siya sir, personal ra gyud ni kayo. We do hope na sulbad ka na nga problema nga killing incident diya sa somewhere in Almeria. Ayos sir, kay try na namon taman na mga effort para lang mapakita na mo nga tanan there is no perfect crime sir. So there is always a lead going to the truth sir. Okay. So nakabuhat naman kita, naka-istorya naman tanan ang mga sa tawagan na criminality in the province,
inautunta nga dida lagi kanang porbida ito nga hitabo nga mga labi na nga wag ko ano wag kanang angle nga makikita kung hinugudan nagbuhat adto nga krimen ano. Actually sir, murag naanami sa mga 80% nga angle sir nga Magawas imong gyapon. lead nga among Magawas gipan. gyapon. Yes sir. Oh. Okay, bueno, thank you very much, ladies and gentlemen from the PNP din sa probinsya sa Biliran. Si Police Lieutenant Edwin Simbahon, Chief of Police sa Balmeria. Police Captain si Duro Ansero, ang Chief of Police sa Biliran. PEMS, Ederlina Lucena, ang MESPO, Kawayan. Si Police Sergeant, Master Sergeant, Shirley Butlig, ang PSGAD, PNCO, BPO. Thank you very much, ladies and gentlemen. Okay, ang atong tak na 23 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpuminaw lang gyapon kamo sa atong Tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Next is may nakita mga bisita gikan sa Bipso. Yes, ang mga taga Biliran, Island Paradise, Paradise State University. But before this, congratulations sa atong civil engineers, electrical engineers, and master electricians who had passed recently conducted board examination. Registered electrical engineers and master electricians. Sila Engineer Cedric Monto, REE, RME. Engineer June Salyabi, REE, RME. Engineer Michael Bacolod, REE, RME. Engineer Luis Bernil, REE, RME. Engineer Luigi Andrino, Andrino, REE. Engineer Jonathan Bacalando. Engineer Mark Gio Pagatpat. Engineer Alex Langres. Engineer Cyril Escalante, Engineer Romeo Bernabe Jr., Edwin Placido, Engineer Jeffrey Omaas, Eldon J. Dondriano. All of these mentioned, all are registered civil engineers. Koy, daghan man ni, unsa ni, very sad crime incident in Biliran in the case of Sampaw shooting incident where PNP is facing blank wall. They should resort to forensic evidence for pinpointing the suspect. All right, this time, mga guest nato sila Ma'am Erlano, Florabel Erlano, ug si Jocelyn, may mga importante na silang ipapasamuak ka nato. Good morning, ma'am. Dili sa ato primero si Florabel Erlano. Maayong buntag, maupay nga aga para aton mga mamaratihan radyo natin FM. Siyempre, ken Sir Aldrin, nga ni Sibya sa probinsya. And would like to say hi as well to our Biliran Province State University family. Our salute daan nga dos atong president, si Dr. Victor Canieso Jr. Okay, Joy. si Joy, sige. Okay, good morning and salamat Sir Aldrin for accommodating us here this morning. And shout out sa ko mga estudyante nga namati karon. Hi, hello sa ko mga gwapo, mga bright nga mga estudyante. And of course, good morning to Sir Victor Canieso. Karong buntag na ami para among i-discuss ang programa nga gisuggest sa among president nga pagahimuon para pag-honor sa mga families nga naay mga anak nga nigraduar sa BIPSU, NIT, NSU, BIPSU. So, tanan gid nga anak para maka-qualify sila ani nga criteria. So, ang naay pamilya nga may anak lang usa duha, dili kay kailangan gyud 3 or more families. Unsay nga nga program? We are dubbing this as Gawad Pamilya Okay. Awardees. Kay ang mga estudyante nila, ilang mga anak, nga 5, most probably, nga ning graduar atong NIT, then NSU to BIPSO. We would remember nga 50 ka anyos na si BIPSO. So we're honoring back our students
who belong to these families. Kaya syempre, part man gud sila, wala may estudyante kung wala ang pamilya nga ilang mga anak. So gold, we're looking back and among ihatag balik ang dungog para sa mga pamilya. Ma'am Joy, katupitang giingon nga 3 to 5, kinahanglan gyud may trabaho ba sila or bisag nakagraduate na lang good? Ang kuan gyud nga criteria is kini nga mga graduate nakahatag og contribution sa community to alleviate poverty. So meaning miski siguro wala sila trabaho nga nagka-opisina sila, basta they have contributed something nga makapaupay sa community I've or heard nga sa kinanglan, country I as have a heard whole. nga kinanglan na diha gud nag-eskwela. Of course. Oo. So, let's say kung 5 sila nga magsuon, then 4 lang ang nakagraduate. Dili pwede. Dili pwede, kasayang. Kailangan ang 5 gyud. Okay, kanang may exemplary contribution to the community. Yes. Okay, what is next? Kana pod nga 5 nga mga atong or 5 to 7 or bisag pila sila no. Bisan nang retire na sila sa community kung Of course, nagtrabaho kay- sila. Imagine mag-golden na good ta. Exactly your Ang thoughts. uban siguro nangamatay na. Pero ang family nga nahabilin nga makatestify nga kini nga pamilya naani sila yung mga ni graduate sa particular family nga tanan anak ni graduate gud sa NIT. So pwede na siya i-certify man sa registrar or sa barrio captain nga mao na tinuod na nga kaning pamilya angayan maka-receive ani nga award. Okay, sige. Man additional pod na Ma'am Joy no. Kung ada pod sila mga kaubanan sa baryo kay mo adto man tag kapitan. We will have a committee, mo adto tas kapitan magpa-certify ta base sa atong criteria nga dala. Kung aduna in tawo na nga matay na, ato na lapod siyang i-consider kay matod pa nimo ato man ipa-certify kung diin siya nagatrabaho sadtong buhi pa siya or siguro plus points na ang sa registrar ng mga items. Kay kini nga mga papel actually naani questionnaire, set of questionnaire nga fill upan or ansiran sa family mismo. And then kani siya nga dokumento moagi ni siya i-affirm ni siya sa BIPSO registrar. Kay itan-on man po dito ang record kung really that those people graduated in NIT, NSC or BIPSO. Ma'am Joy, may cash award ba kahataan eh? Hopefully. Hopefully. Pero ang gingon ni sir is plaque of recognition. But I think kay murag award ni siya during the anniversary, mag-golden anniversary ang BIPSO, mag-50th na ang NIT nga naging NSU nya karon BIPSO. We will be celebrating it on August. So August. big celebration jud talaga. Okay, August na And nga. then hopefully we will be having a lot of sponsors. Okay. What are the criteria to look for so that the families could qualify for this? Ini nga kuan, ini nga So, programa. sa akong na istorya na nga kailangan ang tanang anak ni graduar sa NIT, NSU or BIPSO. So, 3 or more children. Kung usala ka nga anak nga ni graduar dili, kung duha dili. So at least man lang tulo mo nga ni graduate tanan sa BIPSO. And Okay. more. Apart from that, although... Di ba, you've made mention Ma'am Lord, Florabel kay nga aday imong mga- family. Yeah, kay, Graduar nga nila. Sila Puri tanan. buyag. So awardee pud mo. if we qualify from the nominees, apart from everything else nga ma-nominate, no? sige. Duha kana- man lang ang criteria good. Man And nga, the ni. other one is the family or the graduates contributed something to alleviate poverty. Right. Thank you, Ma'am Joy. I hope we would qualify really, no? So yun naman na, makadonate lang kag 1 sack of rice. So contribution na na sa poverty Okay, alleviation. sige, continue. Yes, as I was saying, apart from those two criterion, although ang NIT,
Ang NSU o BIPSO naka-cater manggod dili lang sa taga-probinsya, abot na magyud taglaing-laing dapit nga mga naggraduar no atong mga alumni members. Magmangayo lamig pasaylo daan kay ang atong Tagalog award nga mga pamilya diri lang ina sa sulod sa isla. For those who are only within Biliran province, siguro mga next year pohon mo expand na ni nga atong dream, muhatag na tag mga awardees from other parts of the region. So karon exclusive lang ina Biliran. sa atong Biliranons. So handam-andam na. So, ang katong dili pa maapil kay tungod dili taga Biliran, maybe next round maapil na mo. Correct po. Sige, what's next? So, how are we going to do this? Okay, Mo ni siya ang bulk sa trabaho. check it out. Okay. Sa entire Bipsu family. How are you going to do this? Yes. Sa entire Bipsu family, we are a bit kanang flattered nga kami ni Ma'am Florabel ang napilian talaga ni Sir Victor to do this. Sige And daw. The sana- entire province, ha? Buka. Yes. Sana kaya natin to. And then, there are group of students nga ma-assign sa different municipalities. So, we have 8 municipalities. So, ang kaniyang mga estudyante, of course, from that municipality. Kay para sa yun lang nila, pag-interview or more or less familiar sila sa mga nagpuyo diha. So, they will interview families there. And then, during the interview, of course, ilang i-document nga mao ni ang family nga kuan, and then i-submit na nila nga interview forms sa amo diri sa BIPSO. And then from those all forms kung masubmitted na tanan, pilian na pud na sila kung i-affirm na pud na namo ang ilang mga papel sa registrar. Kung talaga legit ba. Nakakaya ba? Di ba next month, ito is August na? Di ba? Kaya. Amo nga ni, we need to move na. That is why nga Nag-una namin diri sa imo. nagpaugop kami sa radyo kay para ma-disseminated matabangan kining among mga estudyante nga nagpinangamang na karon og mga pamilya, nagpinamiling og mga pamilya nga ma-qualify ni nga mga criteria. So media exposure or media advertisement is very effective nga makatabang po ninyan. And then kato mga family nga wala makit-i sa mga estudyante, so they could reach us also through our BIPSO page. BIPSO page nga. Ma'am kami ma'am, and then kanang mo message lang didto, and then nami mga estudyante padtuon sa ilaha. Okay, Florabel. Yes, thank you, Sir Aldrin. In addition to that, Ma'am Joy, on the awarding day itself, magpahatag og gamayng snacks or even heavy meal ang atong BIPSO family alang sa mga awardees. What's the attire? Magsabot pa mi kay syempre this is also a transformation kay ang atong theme baya karon is tradition and transformation, celebrating the golden years of living of worthiness. So they are all worthy of our accolades. Pakpakan gud ni siya namo, pakanon sila namo, pero dili po ipasabot nga silang 5, silang 6, silang 7 nga mga alumni Present. to ang adto. May badaw to sa abroad. Okay. You know, they're very accomplished na baya. Ang upan tuan na, so dili na sila makaadto tanan. So if possible na ay isa nga mudawat Sa in award. behalf of the whole family. Okay. Okay. So ang attire na si Aldrin, magsabot pa mi kay basig mo ingon sila nga, ala dili na mo kaya ang mga Filipiniana. Kind of formal. Siguro kay pasidungog ba yan ni? Award ba yan na sa ila? Right, you are. So, my snacks or heavy meal. Is this the first nga pasidugong sa mga... First time. It is. Pani siya Medyo kanang overwhelming, Yeah, Sir yeah, yeah, President. Pasayloan brainchild ni Sir Victor. Yeah, Sige. pasayloon, pero among Panginoon paningkamutan nga mahinabo gyud kay we are weaving our worthiness. Worthy gyud ni sigla nga mga pamilya. Pakpakan nato sila daan. Congratulations daan. And then sa pagkakaroon proud kay mi nga we belong to the BIPSO family kay BIPSO karon na naghinahinay na kakilala do nang dili lang sa Philippines but global.
And then recognize na talaga ang Bibso, and we're so happy daghan og accomplishments ang Bibso. Oo, kay gani today, today is Nursing Day. Yes. Diha sa Bipso. Dito nakita ko dito dagan ng mga estudyante. Oo. Okay. Ang panuyuan po ng kada school, pila ta ka schools, ma'am? 9. Kada school nani sila 3 days nga celebration nga, let's say sa siyahan ang School of Arts and Sciences, nya STED, School of Teacher Education, nani sila 3 days. Ang purpose ng 3 days mo na mag-search na sila og kanang mga best nga mga students para maging mo represent sa contest during the Foundation Day. And then ang pinaka-winner gud ini nga Foundation Day mo pudi mo represent sa Bipso sa mga contest later on region-wide, nationwide, di ba Maday? Okay. So, what is next activity? Magsugod na ta ani Ma'am Joy sa atong mga trabahoon. We will have committees for the awards night or awards afternoon mismo. And then of course, ang atong plake o simbako na anate mga dagko nga sponsor, cash prizes for them, no? Malay mo, kada mayor per municipality na sila ang mo award. Dapat din ka-categorize nito. Category A, ganito. Amo pa ng planuhon og maayo. Alright, thank you for the suggestion. We'll take that into our notes. Kay syempre, naama to yung mga naka-abroad silang tanan, nya, ga-local lang trabaho, naara sa balay gani, pero they made it as alumni gihapon, no? We've worthiness gihapon as alumni. Again, NSU. this activity will be on August 30. Actually, ang celebration na mo celebration. sa Golden Anniversary, nag-start na 50 days before. Sige na, nag-start na itong June to Maday na. Nag-open at before the big event itself. Muna So, nga mga kada eskwelahan or school or department, ada na yung mga activities. In preparation na ni for the Golden Anniversary. So 50 days po ang among gi-count hantod nga sa mismo nga adlaw, August 31. It is. August 31. 31. Golden. Mo ni ang Golden Anniversary, founding anniversary of NSU, NIT, NSU, Bipso. NIT, NSU. NSU, tapos Bipso. Bipso, oo. Pila na katuig? 50. 50. Wow! 50 anyos na ang NIT, NSU, Bipso. So, kani nga inyong gibubuhat karon asa man ta magkakaproblema din. Makikita nato din sa nganong mauulang kita. Kini nga po nga problema ini nga kini nga kabutang. Asa nga party magka-problema ta anyo Maday. Kanang kuan, overwhelming number of alumni per barangay, then per municipality. Basin mo ingon na lata nga, let's categorize na per municipality kay buyag baya ang Oo. ato ng mga members of the alumni through the years baya. No, 50. Lagi. Diha dapit murag damo gyud ni siya, so ang ato ani pag-categorize paghanay og kinsay best, better and good. Yes. But everyone is qualified gani diha na kaguliyang na taani puri buyag. Kinakabahan na ako. Ako rin. Okay. And of course, DI, part of the celebration diha is we do have a raffle ticket, Majoy. Ang Yes, remind sa ato oo. palihog. Oo. Ang naa di ay raffle tickets, institutional raffle tickets nga wala pa fixed date para pag-draw di ani. So 100 pesos each ni siya nga raffle ticket, anan amo pong giawhag ang mga residente diri sa Biliran nga tabangan mi para ma-dispose ni nga mga raffle tickets. Nani siya prizes at stake pero wala man mi kadala og sample. Basta na siya prizes, of course. And then, tanang estudyante ani, palit, tanang empleyado, tanang teachers, and then, amo po gi-invite ang uban nga tagagawa sa Bipso to also patronize that raffle tickets.
Okay. para Mga ma-dispose stakeholders na tanan. to. Anyway, tag 100 raman. It is. Raman. Dako po tong premyo, pero Oo. wala ko ka-memorize good. Ako po. I was hoping nga, pero minabasa ko ng motorcycle. Akin na yun. Bibili ako na mas marami pang stubs. Pagkita ko niyan, makakatabang sa inyo ang school and the register. Ang registrar. Nakaregister man dito kung kinsang mga pamilya ang nag-enroll. Kinsa nga pamilya ang mga nakasuod dia sa kaning BIPSO or NIT pa. Of course, hopefully naka-system na nino. Hopefully, Kay kung para di- nakuha na nila ang Kung NIT mangay kay daw taad to. Papil-papil. Sana. Pero efficient naman ang team registrar. And speaking of which, kung 50 na ta, ato mang pasalamatan og tagaag saludo ang atong mga past presidents. Yes. Ang mga nag-OIC sa atong Naval Institute of Technology. Dayon nahimutang Naval State University. O karon naa na ta sa Biliran Province State University. daghan naman to nga mga Daghang salamat presidents, to no? mga atong past presidents. Our salute to all of you. And thank you for helping us out to be really good at this and dili lang good, better and doing best. Better Congratulations than sa inyo. best. Opo. Kasunod po ng atong mga vice presidents. Of course. Inapod ning Kay, dumog. kay dili maglisod ba ya paglihok ang president kung wala ang mga support sa mga vice presidents academic, administration, finance, student affairs, external affairs, Og naapatay research and extension. research and tiaw. extension. O syempre, ang atong mga school deans. Dayon ang mga department chairpersons, faculty employees, apil na gani mga part-time employees, o ang atong mga on-the-job contract. Yes. They're part of the BIPSO family. Syempre, ang atong alumni kay maoni para ni sa ila on the 50th or the golden anniversary of NIT, NSU, BIPSO. Ipso. So hulat-hulatan na lang mi diha sa inyong mga baryo, sa inyong mga barangay captains pag-verify or Ma'am Joy ang BIPSO page o dili ta nila makuha. What Oo, about pwede can you sila- share your Facebook? Or Page. na sa page, i-search na lang dito and then napod ang guidance and counseling page. Facebook page. Pwede po sila dito ma-message. If ever, wala estudyante nga makaabot sa ila ha pag-interview. Ako na lang di mo dugang. Si Ma'am Joy di ay ang atong University Guidance Counselor. Thank you, Maday. And then si Ma'am Florabel po ang atong University OJT coordinator. Siya ang in charge sa mga among mga graduating students nga pag-deploy sa mga bata to different companies. Nag-allow na ba ta outside Biliran? Naami trainees karon sa Tacloban sa Palo. Diin man nga kuan. Sa hotel. Sila pa lang. Oo, sila pala mga taga hotel and restaurant management trainees na to. To adito. Wala na gibutang og GSIS. Naapod sa SSS. mga taga School of Arts and Sciences. So nag-allow na di ay ta. Of course. Okay. Kay nakalink naman taan na atong mga partner industries. So, Hello di ay sa akong Ma'am Director, Dr. Jane Marie Inocencio. And then hello pud sa akong chairperson Ma'am Cor Napalit. Okay. And of course Sir Victor, hi, hello. Sana you're watching. Okay. He is. He promised. Ano pa? May di pa kita mga importanteng isisibya nga mga impormasyon. O mo na lang to, contact number, contact page, atong FB pages sa school, Biliran Province State University, tapos guidance counselor FB page. O syempre, kung nakailan naman mo sa amo, na aramay mi gamay-gamay diha sa among kilid-kilid, bakit aramay gihapon ninyo? And we have, of course, our students who will be with us Okay. with the guidance of the President. Thank you, Sir Vic. Okay. May namin Travel Authority pag adto sa mga barangay pohon o sa mga munisipyo pohon. Mga anghid gihapon kay para mani or to make things official. Thank you, Sir Aldrin. Ma'am Okay. Joy, last words from you. Okay. Okay, so nagpasalamat mi aning opportunity karon sa naghihatag sa amo para masibya province-wide kining among campaign on searching for families nga i-award
whose children all graduated in NIT, NSU, BIPSU. Okay. So, and these families contributed to the poverty alleviation of the community, the society, and the nation as a whole. Mubalik siguro ta ma-joy o ano-ano sa attack kay Follow up. pwede mi mag-follow up guest Okay. na ako diri. Ay, ang ayan. Thank you management of Raj natin. Thank you Sibia sa probinsya. Syempre mubalik ta ano na ang atong awarding day, dayon ang atong mga outfit o sa orasa, Okay. asa ta magtigom basta naarata sa atong Biliran Province State University campus, Naval or main campus po And tayo. then, more announcements siguro kung naipapalihog ang among president, kay ilabi na kung kanus ang magsukod ang among first semester. Importante biya pud na para for the students to know kanus ang sila magpa-enroll. Then, kanus ang mo end ang second semester and daghan pa ng Okay. announcement. Alright, salamat po Sir Aldrin. Alright, bueno, ano mateksakong oras din nilang sa nato temporaryo. Gintatapos ang atong tulamanon na karong adlaw. Today is July 13. Sa susunod na po kita nga Miyerkules, our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa Udto. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism Information Office, ug sa ngalan ni Governor Gerard Spina, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw. Mayong Udto. God bless and mabuhay. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government.